Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, July 18 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Ang pagkilos po ngayon itong si Bagyong Krising ay papunta na po ng Northern Luzon at inaasahan na posible itong maglandfall sa ating Philippine landmass, especially sa mainland Cagayan ngayong weekend. So titignan din natin mga kaibigan yung mga lugar na kanyang posibleng daanan. Pinapalakas din po ni Bagyong Krising ang epekto nitong hanging habagat or southwest monsoon sa kalurang bahagi po ng ating bansa. Pero kung bago ka lang sa ating channel, makikiusap muna ako ng isang like and subscribe. And then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin na muna natin yung pinakalokasyon po nitong si Bagyong Krising. Sa ngayon po, ito yung may layong 265 kilometers east of Casiguran, Aurora. May lakas na po ito ng hangin na 65 kilometers per hour. At pagbugso naman na umaabot sa 85 kilometers per hour. Pagkilos naman, pa-west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon din mga kaibigan, itinaas na po ng Pag-asa ang wind signal number 1 sa malaking bahagi po ng ating bansa, especially po sa mainland Cagayan. Ito pong wind signal number 1 ay meron pong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. So alamin natin yung mga lugar na apektado ng signal number 1. Kasama po dito ang Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama rin ho dyan mga kaibigan ang northern portion po ng Aurora, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion po ng Benguet. Kasama din dyan mga kaibigan ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion po ng Camarines Sur, kasama din ang Catanduanes. Ito po sinasabi natin na wind signal number 1 ay posibleng maitahas sa pinakamataas niyang hangin hanggang wind signal number 3. Ito po merong warning lead time na 36 hours. Ang ibig hong sabihin, within the next 36 hours, posibleng maranasan ang epekto po ng lakas ng hangin nito nga pong si Bagyong Krising. May mga lugar din po tayo ngayon na apektado naman ito nga pong mas pinalakas na southwest monsoon or hanging habagat na nagdadala ngayon ng malakas na hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. So mga lugar na apektado ngayong araw kasama ho dyan ng Batangas, Quezon, the rest po ng Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, kasama po ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. By tomorrow naman mga kaibigan, na expect natin ang malawakan din mga pag-uulan dito po sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental, kasama din po dyan ang ilang bahagi po ng Davao Oriental. Magkagayon man mga kaibigan, pagdating naman po sa July 19, 2025, Saturday po ito. Kasama din sa maapektuhan po ng Bagyong Krising ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, kasama po dyan ang Davao Occidental. Mga kaibigan, bukod ho dito sa Bagyong Krising, pinapalakas yung mga epekto ng habagat sa mga lugar ho na aking binanggit. So yung mga lugar na yan, mag-ingat at maghanda po sa posibleng banta ng mga pagbabaha, especially sa mga mababang lugar. Nakita naman natin ang epekto nito nga pong si Bagyong Krising sa ilang bahagi po ng ating bansa. Tignan natin ngayon ang kanyang tinatawag po na track at intensity forecast nito nga pong si Bagyong Krising. Kung nakikita nyo sa ating pinaka-track system mga kaibigan, inaasahang maglalandfall ito. Ito po si Bagyong Krising sa mainland Cagayan sa araw po mga kaibigan ng Sabado, inaasahan niya na 2:00 ng madaling araw. At unti-unti pong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Sabado hanggang sa araw po ng Linggo, July 20, 2025.
Pero bago ho yan, no, mag-landfall dito sa mainland Cagayan, no, ay dadaan muna ito sa Eastern, Central at Northern Luzon. So malaking bahagi din ng Luzon ang maaapektuhan nito nga pong pag-uulan o banta po ni Bagyong Krising. Kung nakita nyo mga kaibigan, bukod po dyan, meron din tayong banta po ng mga pag-uulan or dami ng mga pag-uulan na posible nga pong maranasan. No? Inaasahan mga kaibigan, ito po, no, makinig po tayong mabuti. Ngayong araw po ng Biyernes, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. At meron naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. At inaasahan naman ho by Saturday, July 19, meron tayong dami ng ulan na 200 mm na dami ng ulan dito po sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. 100 to 200 mm naman na dami ng ulan din na mararanasan dito ho sa Batanes, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ifugao, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Pagdating ho ng Saturday afternoon hanggang Sunday po ng afternoon, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte. 50 to 100 mm din ang dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Benguet at Cagayan. Meron din tayong banta po ng habagat o yung heavy rainfall outlook dahil po sa enhanced habagat or southwest monsoon. Ngayong araw din, no, inaasahan natin dahil naman din sa banta ng habagat ang 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro at Antique. 100 to 200 mm sa dami ng ulan din sa Palawan, Iloilo, Guimaras, kasama ho dyan ang Negros Occidental. 50 to 100 mm sa dami ng ulan naman dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Pagdating naman po ng Saturday afternoon, July 19, 100 to 200 mm sa dami ng ulan pa rin dito po sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. 50 to 100 mm din ang dami ng ulan sa Metro Manila, Tarlac, kasama ho dyan ang Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Pagdating din ng Saturday hanggang po sa Sunday, no, ito ay paglabas na nga po ng bagyong Krising sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa enhanced na southwest monsoon, makakaranas pa rin ang dami ng ulan na merong 100 to 200 mm sa dami dito po sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Apektado pa rin ang Metro Manila ng dami ng ulan na merong 50 to 100 mm na dami ng ulan sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So malinaw yung mga lugar na aking binanggit, ngayon pa lamang ho, mag-ingat ho sa banta po ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Gayun mga kaibigan, no, meron tayong mga update din. Nakita nyo naman sa ilang bahagi po ng Antique, no, nagkaroon po ng mga pagguho ng lupa dahil po sa malalakas na ulan, dulot po yan ng habagat. At kung titignan po ninyo mga kaibigan, yung area din niya ng Antique at Sebaste, yung mga lugar po dyan. So mag-ingat, no, sa mga posibleng landslide. Hindi lang sa landslide, gayon din po sa banta ng mga pagbabaha. At ito pa mga kaibigan, meron din tayo dito yung nakikitang update, no. Meron tayong nakataas pa rin na yellow heavy rainfall warning. Ito yung mga lugar na ito, no. Alamin ho natin kung may mga pasok, no. Sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Quezon Province, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at Batangas ay nakataas po ang heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Krising at habagat. So para naman sa update kung may mga pasok sa ating mga lugar, no, makipag-ugnayan muna tayo sa ngayon sa ating local government, sa mga LGU dahil magdedepende tayo sa mga lugar na apektado. Mostly
northern part po ng Luzon ang sobrang apektado dahil dyan po dadaan ito nga pong si Bagyong Krising hanggang maglandfall po sa mainland Cagayan. At may mga ibang lugar naman na wala nang pasok ngayon tulad na lamang po ng Laguna, no? July 18, Friday, wala ho silang pasok. Sinuspindi na po no ni Laguna Governor Sol Aragones no ang bahagi po ng Laguna dahil po sa malawakan at patuloy po na mga pag-uulan. So maging handa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil nga po bago din matapos ang buwan ho ng July, may ine-expect pa tayong isang bagyo na papasok nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So marami nagtatanong sa atin na ito nga bang si Bagyong Krising ay may category para maging isang ganap na super typhoon. Well mga kaibigan, titignan din natin sa ating pinaka-forecast track no. Kung makikita nyo mga kaibigan, may category naman na maging typhoon. Ito nga pong si Bagyong Krising. Pero that moment naman, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo sa ating tinatawag na track and intensity forecast dito nga po kay Bagyong Krising. So nothing to worry mga kaibigan, ang pinakamalakas lamang na maitatala ngayon mga kaibigan kay Bagyong Krising ay ang severe tropical storm, no? Magkagayon aabot pa rin ho yan hanggang signal number 3. So, yung mga paalala ko, lagi kong sinasabi sa inyo at inuulit ko ng maraming beses. Unang-una, lagi ho kayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Lagi po kayong makinig sa aking binabalita patungkol sa lagay ng ating panahon. Pangalawa mga kaibigan, lumikas ho yung mga lugar na malapit po no, sa mga ilog, yung mga landslide prone area, nakatira sa paanan ng bundok, sa matataas na bundok naman nakatira, kabilaan ho yan, at yung mga bahaing lugar naman sa anumang parte ng ating bansa, mag-ingat po tayo, no? At kung pwedeng lumikas, makipag-ugnayan tayo sa ating LGU. Pangatlo ay safety ho natin ang ating mga importanteng mga gamit dahil ko mahirap i-predict talaga ang ulan mga kaibigan. Minsan nakala natin mahina lamang, biglang bumubugsong malakas at siyang nagiging main cause ng mga pagbabaha. So ano ba ang pinagmumula ng mga pagbabaha mga kaibigan? Kung bakit po nagtutuloy-tuloy ang pagbabaha natin kahit minsan mahina lamang ang pag-ulan? Dahil ho yan sa mga basura na nagkalat po sa ating daan, no? Which is yun po dapat nating asikasuhin. Ngayon pa lamang maglinis tayo ng mga lugar natin. Nakita nyo naman, yun nangyaring bigla ang bugso ng pagbabaha sa Antique. Dahil din po yun sa pagtaas po ng kanilang tubig. So mas maganda nakahanda tayo. At dadagdag ko din mga kaibigan, no? Mag-imbak na tayo ng stock natin na pagkain na tatagal po ng 3 hanggang 4 na araw dahil hanggang weekend pa, no? Or by Monday pa talaga totally makakalabas ng PAR. Eto nga pong si Bagyong Krising. So mas maganda sa ngayon ay nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyayari. Kung ano lang yung kaya natin, no? Bumili tayo ng bigas, mga delata, yung hindi mabilis masira. Idadagdag ko din mga kaibigan na laki po tayong manalangin sa banta nga po ng bagyo dahil etong si Bagyong Krising, alam naman natin, hindi natin to inaasahan na magiging mapaminsala dahil nga po may dalawang senaryo pa rin tayo na tinitignan dito. Hindi pa naman siya totally naglandfall sa ating Philippine landmass, sa mainland Cagayan po, no? Pero may senaryo tayong kinoconsider dito, yung pag-recurve, yung paglihis ng bagyo. So malaking bagay yung parte natin sa pananalangin para magbago ang kilos ng bagyo. So ngayon yan muna ang update natin, no? And please, makikiusap ako ng like and subscribe. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.